Raffy Tulfo nag-resign na sa TV5 at wala daw siyang pakialam kung tanggalin ang kaniyang segment na Wanted sa radyo at saka Raffy Tulfo in action. So mga marites, bago kayo mag-comment dyan, panuorin nyo ang videong to hanggang dulo para alam nyo kung ano ang mga pangyayari. So ito na nga, nagbibitiw ng salita si Senator Raffy Tulfo nang iiwanan niya ang kanyang programa sa TV5 kapag hindi kumilos at gumawa ng aksyon ang management tungkol sa reklamo ng 22 years old talent news researcher laban sa News and Public Affairs Program Manager na si Clip Ginko. Oh my goodness, nauuso na talaga ngayon ang pagmumulistya sa mga baguhan. Nanlumo si Tulfo nang malaman nitong pinagbawalan ng management si Ginko na magsalita dahil naisa ng kunin ng broadcaster politician ang panig ni Ginko tungkol sa mabigat na paratang ng talent. Gusto kasi ni Raffy na patas ang laban. Kailangan niyang kausapin si Ginko, hindi lang yung nagrereklamo na talent, para fair din sa mga manonood. Nandito ba si Clip Ginko? Did we talk, Clip? Tanong ni Tulfo sa kanya. In advice on siya ni Lucy Cruz Valdez na huwag magsalita on air. Pagtukoy ng host sa Vice President ng News and Current Affairs Department ng TV5. Oh my gosh, totoo kaya to? It means may favor palang nangyayari dyan sa loob porkit malaking tao. Can we get a member of the management galing kay Ma'am Lucy Cruz Valdez under kay Ma'am LCB itong si Clip? Pinagtatakpan ng Vice President. How about sa HR? Sino ba ang HR ngayon sa TV5? Saad pa ni Tulfo, dapat maging fair tayo. O ito na nga, hindi porkit nandyan yan sa loob, mataas ang posisyon sa TV5, hindi siya magiging fair, 'di ba? Kailangan both side may magsasalita diyan. Serious itong sumbong and we have to treat this seriously. Ang gusto ko lang naman malaman ano na ang nangyayari sa investigasyon ng TV5. Ang programang Wanted sa radyo ay kilala bilang sumbungan ng mga pangkaraniwang tao laban sa mga pang-aabuso at exploitation. Tuluyan nang nadismaya si Raffy dahil tila pinagtatakpan ng management si Ginko. O di ba hindi nila pinalabas si Ginko. Ganon sila katakot doon sa tao na yun. Deklara ni Tulfo, ako po ay nananawagan sa TV5. I am sorry, ako po ay member ninyo dito sa TV5 because I have my own show sa TV5. Pero hindi ko po ito kukonsintihin. Saad pa ng matapang na senador. At galit na galit si Raffy dito. Kahit natanggalin ninyo ako sa show ko sa kapatid mo, Idol Raffy Tulfo, kahit sibakin ninyo ang show na yon, I don't care. O di ba? Matapang na pahayag yan ni Tulfo. Ang gusto ko lang magkaroon ng hustisya itong complainant natin because masakit sa kalooban ko na naglalakad-lakad ako diyan sa labas, taas noo, na taga TV5 ako. Yun pala, meron tayong kasama sa TV5 na gumagawa ng kabulastugan and yet hindi natin kayang disiplinahin. May point si Tulfo. Kasi 'di ba, hindi lang siya sa TV5 employee, government employee na din siya ngayon. Magre-resign na lang ako sa kapatid mo. Totoo yan, saad pa ni Raffy. Nang makarating sa broadcaster politician na patuloy pa ring pumapasok sa trabaho si Ginko sa kabila ng reklamo laban dito, at lalong nagpanting ang tenga ni Raffy. Nagjo-duty pa rin si Clip at nasa baba. Ang kapal naman ng mukha nito. Nagjo-duty pa rin? Nakakasama nga yan sa
ng loob para kay talent. Muling nagbabakasakali si Tulfo na makausap si Ginko kaya sinabi niya sa kanyang staff na papuntahin sa studio ang inirereklamo ng talent. Pwede ba nating tawagan? Tanong ni Tulfo dahil nasa iisang gusali lamang ang studio ng kanyang programa at ang opisina ni Ginko. Ano kaya to si Ginko? Bakit nila pinagtatakpan at bakit takot na takot sila dito? Paakyatin natin si Clip. Sabihin mo kay Clip, I will be very fair. Pakisabi kay Clip, Ginko. Kung hindi ako nagkakamali, baka kilala ko pa nga ito. Parang naririnig ko ang pangalan niya. Ang importante dapat mapakinggan ang lahat ng sumbong at mapakinggan ang side niya. O yun naman talaga yung tama. Pero sabi dun sa na gustong makipag-usap si Ginko pero naka-off air and then ayaw pumayag itong si Tulfo. So ito na nga, dinagdag ni Tulfo, isiniwalat din ni Tulfo na pinayuhan si Ginko ng mga nakakataas dito na huwag mo nang magbigay ng salaysay. Kasunod nito, ang pagbabahagi ni Tulfo ng naging karanasan niya kapag may reklamo laban sa kanilang magkapatid na may programa noon sa TV5. Yung programa ng magkakapatid, yung T3 noon. So, inimbitahan pala natin si Clip Ginko at ang advice sa kanya na ng kanyang mga boss, wag mo na raw magbigay ng salaysay at maging yung HR. Pero nung nakausap niya yung HR na si Rolly Santos, parang ang bait-bait. I am sorry mga kapatid, HR, it's not good. Sana ang ginawa, advice ko lang po ito, gumawa ng investigasyon, binigyan ng show cause, order ito si Clip, bigyan ninyo ng 72 hours, sabi ni Tulfo. Ang show cause order ay isang dokumentong inisyu ng employer sa employee upang ipaliwanag ang misconduct o isyong kinasasangkutan nito na maaaring maging dahilan sa pagpataw ng disciplinary action kabilang na ang termination. Lahat ni Tulfo, ito magsasalita na ako. Now, it can be told, nung panahon na ako pa ay under sa news, kapag meron kaming mga ginagawa na labag, may reklamo laban sa amin, panahon pa ng T3, were given show cause order. Di ba noon may kaso itong tatlong magkapatid? And then, alala siguro ni Tulfo, ang pangyayaring ito na may special treatment. Totoo yan, mula kay Ben, Erwin, and I. Kapag meron kaming ginawa na hindi tama sa tingin nila, whether may sumbong galing sa labas, inisyuhan kami ng show cause order ng management. Kaya nagtataka raw siya kung bakit hindi ito ginawa sa reklamong kinasasangkutan ni Ginko. Ito na nga, parang may special treatment at takot-takot ang mga TV5, lalo na sa ang Vice President na si Lucy Cruz Valdez. Diba kasi under niya si Ginko. And now, this Clip Ginko, hindi niyo maisyuhan ng show cause order. How important is this guy? What makes him so hindi ko na babanggitin, sabi ni Tulfo. Hindi na mapigilan ni Tulfo ang sarili sa pagmumura pero maagap siyang humingi ng paumanhin. Sorry, pardon me, nakapagsalita ako ng hindi maganda. Suspindihin ninyo ako because of this. You want to suspend me? Suspend me, sabi ni Tulfo. Do me a favor, kaysa naman hindi kayo aaksyon, araw-araw tayong mag-aaway dito. Hamon pa niya doon sa TV5 management. O, diba? Totoo naman yan. Kasi, syempre, si Rapi Tulfo, nagsiservisyo siya sa mamamayang Pilipino. Kahit doon siya nagwo-work sa TV5, yet yung pagsiservisyo niya is sa mga Pilipino. Hindi lang doon sa mga boss ng TV5.
Nadagdagan ang inis na nararamdaman ni Tulfo nang tanungin niya ang talent kung bakit ngayon lamang ito nagsumbong sa kanya. Usisa ni Tulfo sa nagrereklamo, "Sir, talent, bakit ngayon ka lang nagsumbong? Bakit hindi kayo nagsumbong sa amin?" Sagot ng talent, "Nagsumbong na po ako mismong day na nangyari sa akin." Grabe. Bakit ngayon lang ipinarating sa akin? Nagtakang reaksyon ni Tulfo. Naliwanagan si Tulfo nang ipinaliwanag sa kanya lumapit noong biktima kay Odette, ang staff member ng programa niya. Tinulungan ni Odette ang biktima na makipag-usap sa HR ng TV5 at maghain ng reklamo sa barangay. Pero sa sariling salita ni Tulfo, tinabla sila ng Kapatid Network. Dito na nga, may special treatment doon sa loob. Ayon, in fairness naman kay Odette, nagpasintabi tayo sa HR at sa lahat ng TV5 pero tinabla tayo. Dismayadong saad ng senador. Kasunod nito ay hinamon ni Tulfo ang TV5 management na suspindihin si Ginko. TV5, this is my request to you. Ayusin ninyo po ito, investigate. Saad nito ni Tulfo, mas maganda habang may investigation itong si Clip Ginko, suspindihin ninyo muna just like what you did to us nung panahon ng T3. Then do it to Clip Ginko. Bakit hindi ninyo magawa kay Clip Ginko? What makes him so special? Itatayo ninyo yung pangalan ng istasyon dahil lamang sa isang tao? Baka sabihin ninyo wala akong utang na loob. No, I am doing what is right. Siguro kahit na yung pinaka-may-ari ng TV5 would agree me, kahit na yung investor. Kumambyo si Tulfo nang sinabi ang anumang ginawa ni Ginko ay hindi refleksyon ng buong News 5. Pahayag niya, "Gusto ko lang klaruhin na kung ano man yung ginawa ni Clip Ginko, that is not a reflection of the news and public affairs of TV5. That I can assure you." Mababait po naman ang TV5 because I was once a member of the news and public affairs of TV5. Sana po itong ginawa ni Clip Ginko wag maging refleksyon sa TV5 because kung madanamay ang TV5, unfair naman po. Sa huli, hinamon ni Tulfo ang mga opisyal ng TV5 na wag nang pagtakpan si Ginko. Mariing sabi niya, "Dito lang po ako nagagalit kay Clip Ginko at sa ilang mga opisyal na pinagtatakpan siya at kinakanlong siya. What's so special about him? Dapat imbestigahan." So I challenge Ma'am Lucy Valdez, the Vice President of News and Public Affairs. Ma'am Lucy, magkakilala po tayo. Imbestigahan ninyo po yan, ma'am. Maglabas po kayo ng statement kung ano ang ginawa ninyong investigation. Huwag ninyong pagtakpan. Miss Lucy Cruz Valdez. Grabe. Kayo po dyan sa HR, huwag ninyo pang pagtakpan. Ngayon, dahil nagsalita po ako, gusto ninyo po akong sibakin ninyo ako. I am more than happy and willing to submit my resignation if that's what you want. Gusto ko lang po ilabas ang sama ko ng loob na may naaaping tao tapos nagbingi-bingihan tayo. So ito na nga, ilang sandali matapos umiri ang programa ni Senator Rapi Tulfo ay naglabas ng official statement ang TV5 management. Takot pala dito kay Tulfo eh. Nakarating na raw sa kanilang kaalaman ang insidenteng umano na pagitan ng TV5 at ang employee at doon sa independent contractor. Kasalukuyan na rin daw nilang inimbestigahan ang katotohanan sa insidente para matukoy kung anong aksyon ang kailangan nilang gawin. Tiniyak din ng TV5 na protektahan nila ang karapatan at kapakanan ng magkabilang partido. Nakiusap din sila sa publiko na ireserba ang anumang panghuhusga hanggang isinasagawa ang investigasyon.
Narito ang kabuuang statement ng TV5. So ito na nga guys, makinig kayo mga marites. TV5 management is aware of the matter regarding an alleged incident between a TV5 employee and an independent contractor. We have released the necessary notice to explain and are conducting an investigation to determine the fact, so we may take this appropriate action. We have reached out to the person concerned and are gathering information. Rest assured that the right and welfare of all parties shall be protected. TV5 remains committed to fostering a safe working environment. We ask everyone to kindly reserve judgment pending our investigation. The alleged incident, ayon sa salaysay ng talent na nagrereklamo, nagsimula siyang magtrabaho bilang researcher ng programang Budol Alert noon lamang Hulyo 15, 2024. So baguhan talaga ito. Naganap daw ang pang-aabuso sa kanya sa isang hotel sa Pasig noong Hulyo 23, 2024. Niyaya siya umano ni Genco na mag-inuman sila sa isang bar sa Poblasyon, Makati. Nalasing daw siya ng husto kaya hindi niya magawang manlaban ng isa katuparan ni Ginko ang panghahalay sa kanya sa loob ng hotel room. Lahat ng talent dahil puro suka na ang damit ko, sabi niya. Hubaran mo na yan, sabi ni Ginko. So ako naman, hinubad ko na rin po kasi wala naman pong mali siya dahil parihas naman kaming lalaki. Hinubad ko rin po yung pants ko tapos dumiretso na po ako sa kama kasi nga po lasing na po ako. Kasunod nito ay dinitalye ng talent ang pag-aabuso ginawa umano sa kanya ni Ginko. Nung nakahiga na po ako, nung natutulog na ako, doon ko naramdaman na hinawak-hawakan niya po ang ano ko. Hindi po ako makalaban dahil lasing na po talaga ako noon. So, grabe itong nangyayari sa kanya. Hinawak-hawakan niya po yung hindi ko na basta ang ginawa ni Ginko ay hindi kaaya-aya, hindi ko na ididetalye kasi alam niyo na. Nagising na lang din ako, nakatabi ko siya pero naghahalong takot at galit po ang nararamdaman ko sa kanya pero hindi po ako nagpahalata na galit. After po noon, pinagrab po niya ako pauwi para hindi ako pag-isipan ng masama. Dumiretso na po ako sa action center para magsabi po. Tapos po nagpunta po ako sa mga pulis, lahad ng talent. Grabe. Buti hindi siya nagpahalata at kalma lang. Pero pag lasing ka naman, hindi mo makakalimutan yung mga bagay. Kasi mahihilo ka lang yan pero yung utak mo, malalaman mo kung ano yung ginawa niya sa'yo. So ano yung masasabi nyo dito na magre-resign na itong si Rapi Tulfo? Comment down kayo dyan para mabasa natin ang inyong mga naging saloobin. Don't forget to like, share, and subscribe Caridad Official TV para ma-update kayo sa ating mga latest dito sa showbiz. Ring bell on niyo ako. Hanggang sa muli and God bless us all.